Okay, so isusuko ko na yung pag-request ko ng SIM replacement sa dito. So magpo-proceed na ako sa next option ko na papalitan ko lahat ng mobile number na nakaregister sa government accounts ko at saka sa mga Philippine bank accounts. So yung mga upcoming videos ko is about changing mobile number dun sa mga bank accounts natin. So focus na muna tayo dito sa kwento kung bakit hindi ko ma-recover yung SIM card ko. Since OFW ako ay matagal pa yung uwi, so ang option ko lang para ma-recover kagad yung SIM card is magpapadala ako ng family member or kakilala doon sa dito branch para makapag-request ng SIM replacement. Ito ngayon yung problema. Doon sa kakilala ko na may malapit na dito branch, so siya yung nakausap ko na, ayun, sa kanya ako nag-request na pumunta siya ng dito branch para makapag-request ng SIM replacement. Binigay ko yung authorization letter, front and back screenshot ng national ID ko sa loob ng eGovPH app, screenshot ng profile ko sa loob ng Dito app. Dito na nagkaroon ng problema. Hindi pa rin grinant ni Dito branch yung request ko ng SIM replacement. Actually, natuwa ko dun sa security layer nila na yun kasi ang sabi nung agent, actually nakausap ko yung agent via messenger, lahat ng tanong ko, sinagot niya, lahat ng information na kailangan ko malaman regarding dun sa SIM replacement sa kanila, binigay niya. Sobrang helpful na nakausap kong dito agent, so kudos sa kanya. Okay, so ito yung mga security boundary na sinet ng mga network sa Pinas. Dito sa SIM replacement, ang pwede lang mag-request na nun is yung may-ari mismo ng number, kung kanino naka-register yung SIM card, at saka yung family members niya. Hindi pwede makapag-request ng SIM replacement ang kahit sinong pinsan, malayong kamag-anak, kakilala. Okay, para maiwasan mabiktima ng SIM swapping kahit kumpleto pa yung documents nila. Ang isa pang magandang security layer na ginawa ng mga network sa Pinas is kailangan may report muna yung mismong may-ari na nawala yung SIM niya or pinablock yung SIM, missing SIM card. So, ganun. Kailangan magkaroon muna ng ticket na para may patunay na nawawala talaga yung number. Hindi yan basta-basta na kunyari si immediate family member is magpupunta ng branch para mag-request ng SIM replacement kagad. Hindi rin i-allow yun para maiwasan mabiktima ng kapamilya mismo. So nung una kasi hindi ko talaga matanggap na bakit dito sa Saudi 5 minutes lang mapapalitan ko na yung Saudi SIM card. Pero nung nakausap ko yung dito agent, mas naintindihan ko kung bakit nga ba mahirap mag-request ng SIM replacement. Hindi lang basta-basta ganon, kahit kompleto pa yung document. Siguro sa ngayon kasi bilang OFW, nasa disadvantage ako dahil malayo talaga ako. Tapos, and pangalawa, siguro ang isa pang disadvantage din is malayo yung family ko sa Pinas, doon sa mismong dito branch. And ayoko nang istorbahin sila, lalo na't mahal yung gasoline ngayon. So, I would prefer na palitan ko na lang yung registered mobile number ko doon sa government accounts ko at saka Philippine bank accounts. Doon sa mga Filipino na nasa Pinas, so pag nawala yung SIM card nyo, punta lang kayo sa branch ng network nyo, asikasuhin nyo yung SIM replacement para ma-recover nyo ulit yung mobile number nyo. Since nandyan kayo mismo yung pupunta, sobrang dali lang ng process para ma-recover yung mobile number na yan. Sa dito branch, ito yung kailangan yung i-submit. So magdadala lang kayo ng valid ID, notarized affidavit of loss, at saka proof of ownership. Yung sa proof of ownership, pwede natin ipakita yung nandun sa loob ng app ng network natin. Kung dito, make sure tinatandaan nyo yung username and password ng dito account nyo para mailagin nyo pa rin yung account nyo sa ibang phone in case na mawala yung phone kung saan nakalagin yung SIM card. Tapos, ayun, magbibigay lang kayo ng 3 to 5 numbers na tinatawagan nyo para mapatunayan nyo na talagang inyo yung SIM card na yun. Pero dito naman, since optional lang siya, kung sa inyo naman nakapangalan yung SIM card, walang issue kasi pag binuksan na yung SIM registration, pangalan nyo pa rin naman yung lilitaw doon. Yung ibang networks, siguro may additional verification lang sila. Kunyari, magkano yung balance nun, kailan huling nag-load, ano yung huling yung biniling promo.